Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat ganoon ang nais mo, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pahinga. Napansin mo na ba na kahit wala kang ginagawang mabigat, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka pa rin? Hindi naman puro trabaho ang dahilan. Minsan ang nagpapabigat sa atin ay ang mga iniisip nating problema, ang mga pangarap na tila hindi matupad, ang mga sugat na matagal nang hindi naghihilom, ang mga pagkakasalang paulit-ulit nating pinagsisisihan, at higit sa lahat, ang pakiramdam na kailangan nating patunayan sa lahat na sapat tayo. Marami ang nakangiti, ngunit sa loob, pagod na. Marami ang matagumpay, ngunit walang kapayapaan. Marami ang may pera, ngunit wala ng pahinga. At marahil, isa rin tayo sa kanila. Kung ganoon, ang ebanghelyo natin ngayon ay para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Sa ebanghelyo ni San Mateo, nagpahayag si Jesus ng isang panalangin sa Ama. Nagpasalamat siya sapagkat ang katotohanan ng kaharian ng Diyos ay hindi unang ipinahayag sa mga nagmamarunong o sa mga nag-aakalang alam na nila ang lahat. Sa halip ito'y ibinigay sa mga may pusong mapagpakumbaba, sa mga handang tumanggap tulad ng isang bata. At napakagandang paalala nito sa atin. Hindi nasusukat ang pagiging malapit sa Diyos sa dami ng alam natin. Hindi rin ito nakikita sa haba ng ating mga panalangin o sa dami ng ating ginagawa sa simbahan. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay ang pusong marunong magtiwala. Ang pusong marunong umamin na hindi niya kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos nito ay binigkas ni Jesus ang isa sa pinakamagagandang paanyaya sa buong ebanghelyo. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Marahil ay narinig na natin ang talatang ito ng maraming beses. Ngunit, pansinin natin, hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag wala na kayong problema. Hindi rin niya sinabi, ayusin ninyo muna ang inyong buhay bago kayo lumapit sa akin. Hindi rin niya sinabi, kapag banal na kayo, saka ko kayo tatanggapin. Ang sabi niya ay napakalinaw, lumapit kayo. Ibig sabihin, kahit pagod ka, kahit sugatan ka, kahit naliligaw ka, kahit puno ka ng pagkukulang at mga pagkakasala, kahit hindi mo na alam ang susunod mong gagawin, lumapit ka. Dahil hindi ang pagiging perpekto ang kondisyon ng paglapit kay Kristo. Ang tanging kailangan ay ang ating pagtitiwala. At dito natin matatagpuan
yung naisabihin at sentro ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Pahinga. Mga kapatid, hindi ito simpleng pagtulog. Hindi ito lamang tumutukoy sa bakasyon. Hindi lamang isang araw na walang trabaho. Ang pahingang ibinibigay ni Kristo ay pahinga ng kaluluwa, pahinga ng puso. Ito ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ito yung katahimikang nananatili kahit may unos. Ito ang pag-asang nananatili kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Maraming tao ang naghahanap ng pahinga sa iba't ibang bagay. May naghahanap nito sa pera, may naghahanap sa tagumpay, may naghahanap sa mga bisyo, may naghahanap sa iba't ibang mga relasyon, may naghahanap sa kasikatan at iba't iba pang mga achievement sa buhay. Ngunit bakit marami pa ring hindi mapalagay? Dahil ang puso ng tao ay hindi nilikhang mamahinga sa mga bagay na lumilipas, naglalaho at nawawala. Ang puso natin ay nilikha upang mamahinga sa Diyos. Kaya nga 'di ba, sinabi ni San Agustin, ang aming puso'y hindi mapapanatag hangga't hindi ito nagpapahinga sa iyo, O Diyos. May isa pang nakapagtataka sa sinabi ni Jesus. Sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagat ang aking pamatok ay magaan. Sa unang tingin parang kabaliktaran nito. Paano magiging pahinga ang pagkakaroon ng pamatok? Noong panahon ni Jesus, ang pamatok ay inilalagay sa dalawang baka upang magkasabay silang humila ng araro. Kapag ang isang baka ay mahina, ipinapares ito sa isang mas malakas upang hindi nito dalhin ang buong bigat. Ganito rin ang nais ipahiwatig ni Jesus. Kapag isinusuot natin ang kanyang pamatok, hindi tayo ang nag-iisang humihila. Kasama natin siya. Ang bigat na dati nating pasan ng mag-isa ay ngayon ay pinapasa na rin niya. At marahil dito tayo nagkakamali madalas. Gusto nating akuin ang lahat. Sarili nating lakas ang ating inaasahan. Ayaw nating humingi ng tulong. Ayaw nating umasa sa Diyos. Kaya mabilis tayong mapagod. Mabilis tayong magsawa, manghina. Hindi dahil mabigat ang buhay, kundi dahil gusto nating tayo lamang ang bumubuhat nito. Kaya nga, napakahalaga ng gustong iparating sa atin ng ating ebanghelyo. Akala natin ang pahinga ay dumarating kapag nawala na yung problema, kapag gumanda na yung kalusugan, kapag nabayaran na yung ating mga utang, kapag naayos na ang ating pamilya, kapag natupad na ang ating mga pinapangarap sa buhay. Ngunit para kay Jesus, ang tunay na pahinga ay hindi nagsisimula kapag nawawala ang ating mga pasanin. Nagsisimula ito sa sandaling ibinigay natin ang ating mga pasanin kay Kristo. Maaring pareho pa rin ang sitwasyon. Pareho pa rin yung sakit. Pareho pa rin yung problema. Hindi naman nababayaran agad overnight yung mga utang. Ngunit iba na ang ating puso. Dahil hindi na tayo naglalakad na mag-isa. Kasama na natin ang Panginoon. At iyon ang tunay na pahinga. Kaya nga ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na ihinto ang walang katapusang pagpapatunay sa ating sarili.
Hindi niya hinihingi ang ating pagiging perpekto. Ang hinihingi niya ay ang ating pagtitiwala. Kaya tandaan natin ang isang salita ngayong araw na ito. Pahinga. Kapag napagod ka, huwag lumayo sa Diyos. Kapag nadapa ka, huwag mawalan ng pag-asa. Kapag mabigat ang buhay, huwag isiping ikaw lang ang kailangang magdala nito. Lumapit ka kay Kristo. Dahil ang pahingang hinahanap ng iyong puso ay hindi isang lugar, hindi isang bakasyon, hindi isang tao. Ang tunay na pahinga ay isang persona. At ang kanyang pangalan ay Jesus. Tanungin natin, pagnilayan natin, suriin ang sarili. Ano ang pinakamabigat na pasaning matagal ko nang binubuhat ng mag-isa? At handa na ba akong ipagkatiwala ito kay Jesus upang maranasan ang tunay na pahinga ng ating puso? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong paanyayang lumapit sa iyo sa gitna ng aming pagod at mga pasanin. Turuan mo kami magtiwala sa iyong pag-ibig at huwag umasa lamang sa sarili naming lakas. Ilagay mo sa aming puso ang iyong kapayapaan at ang tunay na pahinga na ikaw lamang ang makapagbibigay. Naway araw-araw kaming lumakad na kasama ka at maranasan ang kagalakang nagmumula sa iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo,